San Cristo, magbigang sana kayo, katulad ng pag-ibig. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinagsisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng social media platform. Meron akong dinalaw na matandang kaibigan ko. Tatay ang tawag ko sa kanya. Dinalaw ko dahil matagal na siyang nasa higaan. Wala naman sakit, kundi matanda na talaga. At nung dinalaw ko siya, sabi ko, Tay, kamusta ka na? Ang sagot niya kagad sa akin ay, eto, malungkot. Malungkot pa rin lagi ang pakiramdam ko. Eto, malapit na ako. Mahina na ang pakiramdam ko. Pero malungkot pa rin ako. Nagdadasal naman ako, pero malungkot pa rin ako. Lagi ako nalulungkot, lagi ako nalulumbay, lagi ako nakakaramdam ng lungkot sa puso. Sabi ko, Tay, kayo na nagsabi, malapit na tayo, malapit na kayo na lumisan sa mundong ito. Dadalhin niyo ba yan lungkot na yan hanggang kabilang buhay? Di siya umimik. At hanggang nagpaalam na ako sa kanya sa pagkadalaw ko. Wala siyang imik na umalis ako. Lumabas ako. Nagulat ako after 2 weeks, tumawag at sinabing bumalik ako. Bumalik ako, pagpasok ko sa kwarto niya, naamoy epicacent oil at kating ko. Pagpasok ko, malayo pa lang, medyo nakaupo na siya, nakangiti sa akin. Oh, Tay, sabi kong ganon, mukha kang masaya. Ang sabi niya sa akin, Father, anak, inisip ko yung sinabi mo sa akin. Lilisan na ako sa mundong ito. Malungkot pa rin ba o lungkot pa rin ang babaunin ko? Hindi ko sinasabi sa iyo, anak, sabi niya. Galit ako sa kapatid ko. For 25 years, hindi ko siya binabati. Galit ako sa kanya at nasabi ko na hanggang kamatayan niya, hindi ko siya sisilipin. Galit na galit ang loob ko sa kanya. Pero nung sinabi mo sa akin, lilisan na ako sa mundong ito, palipas na ako dito,
Paalis na ako. Babaunin ko ba tong lungkot na ito? Tinawagan ko kapatid ko pag alis mo. At sinabi ko, pumunta sa akin. Dali-dalim pumunta ang kapatid ko. Walang usap-usap, walang salita-salita. Niyakap ako ng kapatid ko. Niyakap ko rin. Pagkayakap na pagkayakap niya, naramdaman ko yung puso ko na napakaluwag at napakasaya. Di man ako humahalakhak, pero ang puso ko maluwag na maluwag. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. For 2 weeks na, buhat nang pumunta ka rito, sobra ang kaligayahan ko. Kukumpara ko sa 25 taong galit ako sa kapatid ko. Napakasaya ko. Lilisan ako sa mundong ito, alam ko, nabaong ko na ang kaligayahan, hindi kalungkutan. Mga kapatid ko, sino ang malungkot sa inyo? Bakit kayo laging malungkot? Bakit kayo nalulungkot? Ang utos sa atin ng Diyos ngayon na mahalin at patawarin ang mga nagkasala sa atin dahil ayaw ng Diyos, ayaw ng Poong Jesus Nazareno na malungkot ka. Ang nais niya, tulad ng Diyos, punong-puno ng ligaya. Lumalapit tayo sa Diyos na puno ng pagpapalat ligaya. Huwag niyo akalain na pag nagsisimba tayo at malungkot, masaya ang Diyos. Mas masaya ang Diyos pag nandito tayo at tayo ay maligaya sa puso. Walang dalang hinanakit. Madaling sabihin, oo, para sa inyo, para sa iba, madaling sabihin magpatawad ng kasalanan ng iba. Madaling sabihin mahalin ang kaaway. Hindi po. Alam niyo ba ako, mga nararanasan ko? Binabati ko na kung minsan, pari na ako Binabati ko na, tititigan pa ako, iirapan pa ako, susungitan pa ako, sasabihan pa ako ng hindi magagandang salita. Sa palagay nyo, ang sasabihin ko, bless you. Nanggigigil din yung loob ko bilang tao. Pero hindi ako dun tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos na maging katulad nila. Hindi tayo tinawag ng Diyos na magdala ng kasamaan sa puso natin. Kaya nga tawag natin sa galit, hinanakit, sa isang salita, sama ng loob. At pag sinabi mong sama ng loob, masama ang loob mo. At ano magiging bunga na masama? Masamang pananalita, masamang pagtingin, masamang pagkilos. Hindi magbubunga ang masama ng mabuti. Kaya ano nais ng Diyos? Maging mabuti tayo tulad ng Ama. Hindi ibig sabihin na maging perfect by English kasi be perfect as your heavenly Father is perfect. No, kakukumpisal ko lang. Weekly ako nagkukumpisal dito sa atin. Nagkakamali ako, nagkakasala. Hindi yun ang perfection, kundi ang perfection ng Ama sa kabila ng pagkakamali natin, sa kabila ng paulit-ulit nating kasalanan, pinapatawad niya tayo. That is the perfection of God. His ability to love us. Ang kakayahan niyang mahalin tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya ano ang ebanghelyo niya ngayon? Mahalin mo ang kaaway mo. Ano ang buti kung ang binabati mo lang ang bumabati sa iyo? Ano ang buti kung ang ginagawa mo lang ng kabutihan ay ang mabuti sa iyo? Walang gantimpala yun. Anong may gantimpala? Gumawa ka ng mabuti sa gumagawa sa iyo ng masama. Batiin mo ang hindi nang babati sa iyo. Meron kang gantimpala. Sabi ko nga kanina sa inyo, gusto ba ng Diyos malungkot ka? Dehings. Gusto ba ng Diyos laging masama ang loob mo? Hindi. Anong gusto niya? Masaya ka. At ang taong walang dalang sama ng loob
ay maraming kabutihan sa loob. Nasabi ko na rito sa pulpito kong ito at paulit-ulit ko na sinasabi. Naririnig natin lagi ang salitang, masama loob ko dyan. May sama ng loob ako dito. May sama ako ng loob sa tiyahin mo, hindi ko makakalimutan yon. May sama ako ng loob sa biyenan ko, hindi ko makakalimutan yon hanggang kamatayan ko. Bakit wala pa ako narinig sa atin na meron akong mabuting loob sa biyenan ko na hindi ko makalilimutan hanggang kamatayan ko? Bakit laging sama ng loob ang dala natin? Pinaalis ng Diyos para tayo sumaya. Nais ng Diyos masaya tayo. Pag wala tayong dala sa loob, masaya tayo, magaang. Nasabi mo na ba na may mabuti kang loob sa asawa mo? Puro na lang hinanakit ang kwento mo tungkol sa asawa mo. Puro na lang hinanakit ang kwento mo laban sa kapatid o magulang mo. Naikwento mo na ba na may mabuti kang loob sa kanila at mabuti ang loob nila sa inyo? May buti ba sa loob natin? Meron. Dahil hindi naglagay ang Diyos ng masama sa puso natin. Ano nilagay ng Diyos? Mabuti. Bakit hindi nyo simulan na laging sasabihin, mabuti ang loob ko kay sister? Mabuti ang loob hindi dahil nagbibigay sa iyo. Mabuti ang loob hindi dahil tumutulong sa iyo. Mabuti ang loob hindi dahil maganda ang ugali sa iyo, kundi sa kabila, minsan ang pagkukulang nila, sinusuklian natin ng kabutihan. Kaya kailangan mabuti ang loob ko. Sabihin nyo nga, mabuti ang loob ko. Lakas nyo ha, sabihin nyo kay Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga, me. Parang kambing, ulitin natin. Mabuti ang loob ko. Sabihin nyo sa Poong Jesus Nazareno. O sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang loob ko sa iyo. Lalo na kung mag-asawa kayo. Lalo na kung anak nyo. Lalo na kung kakilala mo yan. Mabuti ang loob ko sa iyo. Huwag nyo alisin yon. Huwag nyo hahayaan ang kasamaan tumalo sa kabutihang meron tayo. Huwag nyo hahayaan ang mali tumalo sa mga tama na pinaglalaban at pinaninindigan mo. Marami kang kabutihan. Mabuti ang loob ninyo. Mabuti kayo. Mabuti tayo. Dahil yan ang tinanim ng Diyos. Mabuti ang loob natin. Tinatanggal natin ang lahat na masama. Kasama na ang mga sama ng loob. Kaya tayo tinawag ng Diyos maging mapagpatawad. Tinawag na umibig sa mahirap ibigin. Pagpalain tayo na mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.